alog na po yung kanyang connecting rod. Guys, nasiraan ako ng chainsaw. Ayan o. So gusto ko lang i-share sa inyo, mabilisan lang ito. Babaliktarin ko lang yung camera para makita nyo. So ito na pala guys yung chainsaw guys. So isa pala itong MS381. So ipapakita ko lang po sa inyo yung sira nito. Yan po. Yan guys oh. Kung napapansin nyo ay alog na po yung kanyang connecting rod. Alog na po. Pag ganito guys na alog na yung connecting rod ay magpalit na lang po kayo ng crankshaft. So pwede rin naman na connecting rod lang. Kaso wala po tayong mga kagamitan na para pangtanggal ng connecting rod. So ang gagawin ko na lang sa akin ay bibili na lang po ako ng crankshaft. Isang buo na lang po ang aking bibilihin kasama na po yung kanyang connecting rod. So ipapakita ko lang sa inyo guys yung kung bakit nasabi kong sira na ito. Ayan o, kung napapansin nyo. Ayan o. Grabing alog na guys o. Kaya dapat ito pag ginaganito ganito ko ay hindi po yan gaanong gaganito kakanan kakaliwa, hindi po yan dapat sobra. Dapat kunting galaw lang. So ito kasi sobrang galaw na, tapos yan, maluwag na talaga masyado guys. So iikutin ko lang yung kwan na yan para makita nyo talaga na ito ay sira na talaga. I-focus lang natin yung camera. Yan o. So ito guys yung nakikita nyo itong dalawa na ito. Kung napapansin nyo, ayan o, sumasagi na siya dyan o. Sumasagi na. So sira na talaga siya o. So sira na talaga yung kanyang connecting rod. Umaalog na talaga yan o, sumasagi na. Yan po yung dahilan kung bakit nasira yung piston. So pagka ganito guys ay magpalit na lang po kayo ng crankshaft. So ang gagawin natin dito ay bibiyakin natin to para palitan ng crankshaft. So sa ngayon hindi ko pa ito maayos dahil bibili pa ako, order pa ako ng crankshaft. So ito pala yung kanyang piston guys ay nasira na rin dahil umalog po ito. Alog na loose compression na yan guys oh, yung kanyang piston gas na. So hirap na po yan paandarin. Baka nga hindi na talaga mapaandar kasi pag ganito naglo-loose compression na siya ay hirap na andarin yan, hindi na talaga andar yan. So ang gagawin natin dito ay bibiyakin na lang natin yan. So abangan nyo po ang part 2 ng video na ito, na itong chainsaw na ito ay bibiyakin natin, papalitan natin ng crankshaft, papaandarin natin ulit. So wala po kasi tayong ibang mga wala tayong ibang reserbang chainsaw dahil ito lang, kaya bibiyakin natin to. So abangan nyo yung part 2 ng video na ito, na yung pagbiyak ko nito. Yun lang guys, maraming salamat, sana ay nakatulong din sa inyo. At kung nakatulong po sa inyo, kung baguhan pa lang kayo dito sa aking channel, aking pong inihiling na mag-like, mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na video, dahil ang nalalaman ko ay malalaman nyo rin. Thank you guys.